Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Nagsisimula ang ating kwento. Kay Dean Hart na tila wala sa sarili. Makikitang Saye nakatayo sa isang lawa nagdugo at tila may mga tao na wala ng buhay. Nagtataka sa sarili kung ano ba ang nangyayari. At tila nilamon na ng kabaliwan. Konti na lang lahat ng ito ay para sa iyong kaligtasan. At napahawak sa kanyang ulo dahil sa sobrang sakit. Nang bigla ang kanyang pangalawang personalidad ay sinabing hindi mo na kailangan pang alalahahin at kung malala mo man ay wag mo na lang itong pasinin. Hindi yon isang bagay na ginawa ko. Nang bigla siyang napabangon. At ito ay isa palang panaginip. Naramdaman niya na ang kanyang balikat ay kimikirot perendahin sa natamo niyang pinsala. Ang kanya lamang naalala ay nang makarating sila sa border at nang tinamaan siya ng palaso mula sa tangka na pagpatay sa kanya. Sinabi ng isang lofty knights na nakarating na sila sa kanyang pagmamayari. Nagtataka pa rin si Dean kung kailan pa sila nakabalik. At sa mga oras na yun ay nawala siya sa kanyang kamalayan at ang naging sitwasyon ay natapos na. At wala siyang maalala na kahit ano pa man. At kung wala ang kanyang sugat sa kanyang balikat ay iisipin niya na ito'y isang panaginip lamang. Kung saan ay tandaan, sinabi ng butler na hindi niya ito inasahan at patuloy siya nabibigla na makakita pa ng spy. At ngayon sino ang nasa likod ng lahat ng neto? Pagtatanong ng butler. Tinanong naman siya ng spy kung sino ba siya at sinabi pa niya na hindi siya ordinaryong butler. Nang bigla isang patalim ang bumaon sa kanyang lalamunan. Sinabi naman ng butler na gusto niya sana malaman ngunit namatay na siya. At napatingin ang butler sa itaas na makikita ang isang puting ibon. Sa isip ng butler hindi lang ang spy na yun ang makukuhanan niya ng impormasyon kundi meron pang iba. Kaya hindi na ito mahalaga. Sinabi ng kasama ng butler na nakuhudi na ang Count Hart ay nakabalik na. Sinabi naman ng butler na kailangan nilang habulin ang kanilang schedule. Sundan mo ang ibon na yun at alamin mo kung sino ang nasa likod ng mga ito. Oo, tama. Tatapusin ko na ang patatrabaho mo sa aking otoridad bilang butler. Panginoon, nakabalik ka na. Sinabi na, narinig ko na napinsalaan ka, okay ka lang ba? Sinabi naman ni Dean na ito ay sa kanyang kaliwang balikat kaya ito ay makakaepekto sa kanyang araw-araw na gawain. O nakikita ko na ikaw ay right-handed naman, tama ba? Pagbibiro ng butler. Nagtanong naman si Dean kung hindi ba napinsalaan ang butler dahil nakakaamoy siya ng dugo. O nakuha mo maamoy ito. Sinabi ng butler na nakahuli sila ng spy at ito'y nagpakamatay sa kanya. Naikinabigla naman ni Dean. Sinabi ni Dean na nakahuli ng spy ang butler ngunit hindi niya ito pinatay. Sinabi naman ng butler nang sinubukan niya itong hulihin ng buhay ngunit meron nangyari na aksidente. At humingi ito ng tawad. Sinabi naman ni Dean na dahil ito ay naging aksidente mukhang hindi na ito makakatulong pa. Sa isip naman ni Dean na ano lang ang pagkakakilanlan nitong butler na ito. At ang kanya lamang pagkakaalam ay galing siya sa maliit na bansa sa sentro ng kontinente. Sinabi ng butler na narinig niya na nakaharap nila ang mga assassin at kung meron ba silang nahanap na impormasyon sa mga ito. Sinabi naman ni Dean na lahat sila ay namatay kaya wala siyang nahanap na impormasyon sa likod ng mga ito. Sinabi naman ng butler na kung siya ay nabigo, ay ibig sabihin lang ang tao na nasa likod ng lahat ng ito ay hindi basta-basta na magpapaliit sa aming mga pagpipilian sa Revolutionary Army na kalaban ng bansa o ang head ng Maharlika na si Duque Iloster. Ito ay tila tulad ng Duque Iloster ay ang pinakamalamang na salarin. Sa kabilang banda siya ang tipo ng kalaban na hindi mo kayang harapin mag-isa. Kaya bakit hindi ka humingi ng tulong sa Emperor, wika ng butler? Sinabi naman ni Dean sa kanyang isip na ang kanyang butler ay talagang maasahan. Sinabi ng butler na masyado siya lumagpas sa kanyang boundary at humingi ito ng tawad. Hindi wika naman ni Dean at ito ay nagpasalamat. Iniisip niya na bumisita sa Empire at kausapin ang Emperor upang mabawi na ang Heart State sa kanya. Kaya ko na rin bago ako mahuli sa lahat ng iba pa. Kailangan ko makamit ang mapayapang buhay sa madaling panahon, wika ni Dean sa sarili. Sinabi ng isang boses na ang kamahalan ay may personal na usapin kasama ang Duke na si Iloster kaya maaring maghintay siya ng kaonting sandali. Sumang-ayon naman si Dean at sinabing naiintindihan niya.
Sa pagay ni Dean hindi niya muna makikita ang Emperor sa mga oras na ito. Sa palagay niya hindi makakatulong kung saan papatay muna siya. Nang bigla wika ng Crown Prince at ng Prinsesa. Nag-excuse ito at kumaway kay Dean. Nagbigay-pugay naman si Dean at sinabing binabati niya ang kinabukasan ng Empire. Sinabi naman ng Prinsepe na hindi na niya kailangan maging formal dahil isa na silang magkaibigan. Na tila ikinabahala ni Dean. Kaibigan, narinig ko ito sa pagdaan. May oras ka bang pumatay bago makita ang kanyang kamahalan? Sa kabilang banda makikita ang Prinsepe at ang Prinsesa na masaya at si Dean naman ay tila nabangag na naman. Kaya pala dahil ang Prinsesa ay nakalingkis na naman sa kanya. Sinabi ng Prinsepe na masaya siya na makasama siya na uminom ng tsae sa ganitong lugar. Isa itong karangalan wika naman ni Dean. Sinasabi ni Dean sa sarili na kung alam lang niya mangyayari ito dapat ay tumakbo na siya paalis kaagad. Sinabi ng Prinsepe na sa palagay niya ay nagustuhan ni Dean ang tsae at pinaghanda pa niya ito ng mga dadalhin sa pag-uwi. Nagpasalamat naman si Dean Hart. Tinanong ng prinsesa si Dean kung hindi ba siya napagod at bakit tsae lang ang kiniyang iniinom at bigla sinubuan niya ito ng cookies. Huwag na natin isipin sa lahat ng takdang panahon. Sinabi ng Prinsepe na rinig niya na lubha siyang nasugatan sa isinagawa nilang paglupig sa mga monster. Dahil ba ito sa sumpa ng iyong mahinang pangangatawan? Tanong ng Prinsepe, ngunit bakit ka pa aktibo na nakikilahok sa paglupig sa mga monster? Napasigaw naman, ang prinsesa, dahil nalaman niya na lubhang nasugatan si Dean. Humingi naman ng tawad si Dean sa nangyari sa kanya. Sinabi ng Prinsepe na mag-ingat siya dahil matagal na siyang naglilingkod sa kamahalan. Na tila hindi naman nagugustuhan ni Dean ang kanyang mga naririnig. Sinabi ng Prinsepe na kaya niya ito sinasabi dahil sa kanya at sinabi din ng Prinsepe na ayaw niyang maging isang emperor. Na ikinagulat ni Dean upang may buga ang tsaa. Ako ang Crown Prince nag-ayon tama. Dahil hindi ito makakatulong. Ngunit dahil 8 taon lang ang agwat ko sa kanyang kamahalan hindi ba ako dapat maghanda sa pagreretiro kapag siya ay nagretiro? Sinasabi naman ni Dean sa kanyang sarili na kung ano ba ang kanyang mga pinagsasabi at huwag siyang magsalita sa kanya ng mga ganyan. At sinabi naman ng Crown Prince, at kung ako ang uupo sa trono bago iyon, nangangahulugan ito na may nangyari sa kanyang kamahalan. Sana nga hindi yun Ma'am Gyar. Sa pagkakaalam mo ang kanyang kamahalan ay parang tunay nating kapatid. Ang tanging hiling lang namin sa kanya ay kaligayahan. Napaisip naman si Dean at sinabing, oo, alam ko, kung gaano ang tingin ng prinsipe at ng prinsesa sa kanilang tiyuhin, ang emperador. Ang kasalukuyang emperador at ang dating ika-9 na prinsipe. Kung maaalala ang katotohanan na pinatay niya ang lahat ng kanyang mga kapatid kasama ang kanilang mga anak. Mahirap ipaliwanag ang pagkakaroon ng crown prinsipe o prinsesa. Pabayaan ang kakaibang hindi nila hinahamak ang kanilang tiyuhin. Ngunit meron rason para dito. The unang prinsepe ay ang ama ng crown prince at ng prinsesa. Mabait siya, hindi katulad ng karamihan sa mga maharlika. Mabait siya kahit sa ika-9 na prinsipe, na walang pag-asa na maangkin ang trono. Banibisita niya ang 9th prince kasama ang kanyang mga anak araw-araw. Hang siya ay mamatay, kaya naman pinapahalagahan nila ang isa't isa tunay na magkapatid. Ang kanyang relasyon ay mas malapit pa kesa sa pamilya. Sinasabi nila na kung ang unang prinsipe ay buhay, ang ika-9 na prinsipe ay hindi kailanman humawak ng kanyang espada. Sinabi ng prinsepe na, nag-aalala kami para sa kamahalan, na nagpapasa ng lahat sa kanyang mga balikat. Kaya pakiusap, alagaan mong mabuti ang emperor. Sumang-ayon naman si Dean sa mga sinabi ng Crown Prince. Sinabi naman ng prinsesa na, Kuya bakit mo pinapabigat ang count ng mga ganyang salita? Humingi ng paumanhin si Dean at sinabing pupunta lamang siya sa banyo. Sinabi naman nila hindi siya pasyado uminom ng tsaa. At pinayagan naman na siya. Nagpasalamat naman si Dean sa prinsipe at sa prinsesa. Tumakbo na siya paalis wika ng magkapatid. Sa palagay ng prinsesa ang kanilang mga pag-uusap ay napakabigat kay Dean. Humingi naman ng pasensya ang prinsepe at sinabing nagpakatotoo lamang siya. May nagkukubli sa ilalim ng mapanlinlang na ibabaw ng tubig. At ang mga espada ay laging nakatutok sa ating tiyuhin na emperor. At kung hindi ka magpapatuloy sa ganitong landas hindi mo makukuha ang trono ng emperor. Tutulungan kita na makuha mo ang posisyon ng pinakamataas na pinuno.
Ang Maharlika ay tumataas ang kanilang mga boses sa pagrereklamo. Mangyaring gawin ng disciplinary action laban sa malupit. Hindi naman kasi ako nasway sa mga ganyang kalokohan. Ngunit ang kanilang pagpapatahimik na may pinagbabatayan na banta, sa nakalipas na 2 taon. Hindi natin alam kung kailan sila maaaring kumilos para pilitin ang ating kamay. Kaya mas maganda kung maghahanda na tayo ngayon ng mas mabuting paraan. Ang imperyo hindi. Ang kanyang kamahalan ay nangangailangan ng isang taong ganap na nasa kanyang panig. Sinabi naman ng prinsesa na, dahil si Dean Hart ay isang crowned outstanding na individual, hindi na kami makahingi pa kung papanig siya sa amin. Kaya naman sinusubukan ko siyang suyuin ng tama. Sumang-ayon naman ang prinsipe sa sinabi ng prinsesa at sinabi pa ng prinsipe na, sana ay maging matapat na kakampi sa kanyang kamahalan si Honorary Count Dean Hart. Isang kaalyado na napakatapat na anuman ang humahadlang sa paglilingkod sa emperador. Kahit royalty pa yan, magagawa pa rin niyang patayin ang mga ito nang walang pagtatanong. At dyan po nagtatapos abangan ng next chapter. Maraming salamat po.